Kumusta po kayo? Natapos na po yung pangatlong araw at unang linggo ng impeachment ni VP Sara. Ang unang nangyari ay inaprubahan na ng Senate Court na isabina si VP Sara na sumagot sa akusasyon sa kanya sa loob ng 10 araw. Yun po ay natanggap ng abogado ni VP Sara at maski na dumating siya nung hapon, hindi naman siya nakipag-usap sa media o maski kanino, kundi sa kanyang mga abogado. At kasunod po niyan ay pinesenta na ng ating prosecutor ang kanilang witness. Sa 4 na kaso na ipinail laban kay VP Sara, sinabi nila na uunahin nila yung pinakamalakas nilang kaso. Yun yung kaso sa tinatawag na walang pagtiwala ng ating bayan o mga Pilipino sa kanya dahil sa kanyang ginawa. At mainly ito po ay tungkol sa video na ginawa niya nang siya ay nagtangkang magsalita tungkol sa ating Pangulo, sa kanyang asawa at sa dating Congress President, Speaker of the House. Yun po ang pinag-usapan nila. At yun ang naging sentro ng hearing kahapon. At nung na-present ng prosecutor yung kalang witness, yung witness po ay nanggaling sa isang NBI at sa NGC na NBI na under ng ombudsman, na sinasabi na ginawa nila yung investigasyon dahil daw naniniwala sila na merong tangka na hindi maganda laban sa presidente, sa kanyang asawa at sa dating Speaker of the House. At nangyari po yan, pinagbasihan ng witness na ang reklamo ay nanggaling doon mismo sa sinabi niya na na-publish mismo sa online. Tinanong siya kung nakuha ba niya yung talagang raw material, yung talagang kopya. Ang sinasabi niya hindi raw, nakuha daw niya yon sa secondary source, na pwedeng masabi natin na nanggaling yon maaaring sa media o kaya mismo sa internet. Ayun ang pinagbasihan niya. At nung simula pa lang po, ang kinwestiyon kaagad ng depensa ang tinatawag na abilidad ng witness na maayos o tamang pag-iimbestiga sa kanya. At sinabi niya, ang unang inimbestigahan actually yung mismo ginawa niyang pagsasalita. Pero inamin naman niya na yun ay ginawa niya dahil wala siyang actual source. Ang nangyari wala naman daw talagang kopya na nanggaling mismo sa VP Presidente, VP Sara laban sa Presidente, sa asawa niya sa Speaker of the House. Ang isa pang napansin ko lang doon, nung inamin mismo ng witness na wala talagang nagreklamo laban sa VP Sara, dahil nung tinanong siya ng depensa, sabi niya, alam natin sa batas, syempre bago ka mag-investigasyon dapat may magrereklamo. Diniretso siya, meron ka bang natanggap na reklamo galing sa Pangulo, kaya sa kanyang asawa, kaya sa Speaker of the House? At sinasabi niya na wala. Nahinto na rin yung tanong na yun. Kaya nasa sa atin na o nasa judges na isipin kung credible yung kanyang sinasabi at pwedeng gamitin yon na akusasyon para makasuhan si VP Sara. Yun actually ang naging gist o yung summary ng nangyari sa cross-examination nung ating defense at saka yung ating prosecutor naman, na nag-o-object siya sa maraming bagay dahil sa paraan ng pagtatanong. Naniniwala ako na yung dalawang yun ay talagang napakagaling na abogado dahil
nang pinapakinggan ko ang pagtatanong ng depensa, si Atty. Narvasa yata yan, ano? Ah, Kilala ko yung kanyang lolo na naging Supreme Court Justice yun Narvasa, nung ako nasa UST pa. Actually, naging estudyante rin niya ako doon nung nasa UST ako. Ngayon, yung abogado naman ng prosecutor, maingat naman siya na sinusundan ang line ng questioning. Kasi ayaw niya magkamali ang kanyang witness sa pagsagot dahil maaaring pagsagot na yon ay makasama o makaapekto sa mga susunod na mga sitwasyon o tanong. So ang credibility number 1 ang ginagawa ng defense na malaman kung credible talaga siya. Dahil ibig sabihin ng credible, siya ba ay merong enough experience sa pag-iimbestiga. Sinabi ng depensa na nag-aral daw siya sa isang kumpanya na ang negosyo naman ay hindi related sa pag-iimbestiga. Yun ang sinasabi ng findings ng depensa. Ngayon, sinasabi din ng prosecutor naman na hindi naman related yung ganun, yung kung saan siya nanggaling o anong pinag-aralan niya. Ang importante lang ay nakapokus lang doon sa kanyang ginawa sa pag-iimbestiga laban sa kaso ni BP Sara. Siyempre nasa judges na yon kung anong magiging desisyon nila. Kasi tandaan ninyo, sinabi ko sa inyo, ito ay political action. Maaring hindi maganda ang nangyayari sa procedure ng impeachment. Maaring iba ang nakikita natin, naririnig natin. Sigurado magiging iba ito doon sa mga magiging desisyon ng tinatawag na impeachment judges. Hati sila kaya sinasabi ko, pag nanood kayo, huwag nyo na masyadong siseryosohin yung mga nakikita ninyo ng mga drama, yung mga comment na sinusulat sa mga internet. Kasi nakikinabang naman halos lahat ng mga malalakas at malalaking media na gawing maganda ang kanilang istorya Kaya yung mga binabayaran sa internet nasasabihin. Kaya huwag nyo masyadong yun, seryosohin at mag-enjoy na lang tayo at matuto maski pa paano kung paano ginagawa ang impeachment 2026. Kasi dahil hindi natuloy yung impeachment noong 2025, ngayon 2026 version naman ito. At sinabi ko nga, sa prediction ko, maaring iba. Depende kung ano ang mangyayari sa Senado. Yun ang sinabi ko. Yung composition ng Senado. Okay. Sa susunod po, happy weekend po tayo muna ngayon. At kung gusto niyo manood kayo. Yung mga law students, lalo na kayo, panoorin ninyo. Kasi marami kayong matututunan dyan. Kasi ibang klase sa lahat ng impeachment proceedings na nakita ko, napanood ko dati, mula pa nung kay Erap, dating Presidente Erap, ibang-iba talaga yung ngayon. Maski ang composition ng Senado, ibang-iba talaga. Tsaka mga direksyon ng mga isip ng mga Senado ngayon, ibang-iba talaga. Okay. Hingi lang tayo ng dasal sa Panginoon at tayo maayos. So God bless the Philippines, God bless the Filipinos, God bless especially mga OFW talaga. Sila ang kawawa. At maraming salamat po sa inyo lahat. God bless the politicians.